Sa isang madilim at malawak na kuweba na nabuo mula sa dambuhala at nagpupulupot na mga baging, isang subordinate ang nag-uulat sa kanyang pinuno, habang namamangha kung paano nagawang talunin ni Lin Zichen ang Student Council President sa pamamagitan ng isang suntok lamang, na nagpapatunay sa kanyang nakakatakot na lakas sa kabila ng kanyang murang edad. Ang nakamaskarang subordinate ay nagtanong sa Great Elder ng Plant God Cult para sa mga utos kung paano magpapatuloy, at nag-aalangan kung dapat ba silang kumilos dahil sa kamakailang pahayag ni Lin Zichen na mayroon itong malakas na backer. Binaliwala ng Great Elder ang pangambang ito, at sinabing ang kanilang pangunahing misyon sa ngayon ay ang pag-transport ng mga high-level origin land creature sa pamamagitan ng kanilang tunnel, at nagpasyang isantabi muna ang isyu tungkol kay Lin Zichen. Habang siya ay nagsasalita, isang dambuhala, madilim, at may sungay na beast ang lumitaw mula sa mga anino sa kanyang likuran. Daan-daang kumikinang na pulang mata ang sumisilip mula sa kadiliman ng mga nagkabuhol-buhol na baging habang ibinubunyag ng Great Elder ang kanyang dakilang estratehiya. Maghihintay sila ng 3 buwan upang makapag-ipon ng sapat na hukbo ng mga high-level creature na ito para sakupin ang Shanghai City at magtatag ng isang permanenteng origin land stronghold. Habang pinapalutang ang beast gamit ang bug zone ng purple energy, idinagdag ng Great Elder na kapag segurado na ang kanilang invasion, maaari na silang magpadala ng tutulong sa kanila. Samantala, balik sa universidad, may tiwala sa sariling naglakad si Lin Zichen papasok sa isang maliwanag na meeting room kung saan ang mga miyembro ng Student Council ay nakatayo ng maayos sa dalawang hanay, at magalang siyang binabati bilang kanilang bagong presidente. Sa pag-upo niya sa kabisera ng mahabang conference table, naging diretso sa punto si Lin Zichen, at inanunsyo sa mga nagtipong miyembro na naparito siya ngayon upang magtatag ng iisang panuntunan lamang. Mahigpit niyang inutusan ang mga miyembro ng konseho na, mula ngayon, hindi na sila pinapayagang mambuli, mang-exploit, o lumabag sa mga karapatan ng mga bagong estudyante, gaya ng ginagawa nila noon. Matapos ay latag ang kanyang tanging kondisyon, pinatayo niya ang mga miyembro ng Student Council at agad na idinlegado ang lahat ng aktwal na responsibilidad, at inutusan ang konseho na dalhin ang anumang mga isyu sa hinaharap sa Vice President sa halip na abalahin siya. Tumanggo naman ang cyborg na babaeng miyembro ng konseho. Matapos sabihin ang kanyang panig, biglang tinapos ni Lin Zichen ang meeting at tumayo mula sa mesa. Habang lumalabas siya ng silid, naisip niya na ang tanging tunay na layunin niya sa pagkuha ng posisyon bilang presidente ay para makuha ang extra school credits. Nagpasya siyang ipaubaya ang lahat ng nakakaabala na daily management tasks sa mga kasalukuyang miyembro, sa pag-aakalang hindi rin naman gugustuhin ng mga senior na pinag-uutusan sila ng isang freshman. Kalaunan, sa Research Institute, sina Yuyan at Liu Chuanwo ay naiwang hindi makapaniwala. Isang gulat na Liu Chuanwo ang napasigaw na si Shen Qingan, na kamakailan lang sumama sa kanila, ay nagawang madaling makrak ang AkuPoint Unlock ang method na ilang taon na niyang kinabibigatan. Nakangiti ng mapagkumbaba, ipinaliwanag ni Shen Qingan na aksidente lang niyang natuklasan ang tamang impact rhythm, at itinuro na ang paggamit ng spiritual power para tamaan ang mga point ay isang teorya na dati na nilang tinatalakay. Isang sabik na Liu Chuanwo ang lumapit at nagtanong kay Lin Zichen kung gaano sa tingin nito katagal bago ganap na mabuksan ang kanyang mga AkuPoint at mag-evolve bilang isang high-level creature gamit ang pure-blooded human path. Mahina hong tinansya ni Lin Zichen na, kung walang magiging aberya, dapat niyang makamit ito sa pagtatapos ng kasalukuyang semestre, isang matapang na timeline na ikinagulat ng husto ni Liu Chuanwo. Bigla, si Liu Chuanwo ay humarap at mabilis na tumakbo sa hallway. Nang tanungin ni Yuyan kung saan ito nagmamadali, sumigaw ito pabalik na kailangan niyang makahanap ng mga rare natural treasure para puwersahang mapataas ang sarili niyang spiritual strength para magamit niya ang nasabing method. Agad siyang hinabol ni Yuyan, at galit na nagtanong kung bakit hindi nito ibinahagi ang ideyang ito ng mas maaga, kung saan mabilis itong sumagot na hindi naman siya nagtanong. Si Lin Zichen at Shen Qingan ay naiwan sa likod, na napapailing na lang sa magulo at isip batang ikan-ikilos ng kanilang mga senior. Naputol ang ingay nang biglang tumunog ang telepono ni Lin Zichen. Sinuri niya ang screen at napansin na isa itong call mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagsagot sa telepono, binati siya ni Secretary Zhang, ang military aide na sumama kay Deputy Governor Ye Yongsheng noong nakaraang pagbisita nito. Magalang namang bumati pabalik si Lin Zichen.
Ipinaliwanag ni Secretary Zhang na sinuri ni Deputy Governor Ye ang security footage ng kanyang nakaraang laban-laban sa Student Council. Batay sa kahangahangang performance na iyon, sinabi niya na hindi siya sigurado kung makakaabot siya sa tuktok ng listahan. Sa parehong performance, natukoy ng Deputy Governor na kapwa si Lin Zichen at ang kanyang girlfriend na si Shen Qingan ay nakamit ang standards para opisyal na may dagdag sa Elite Genius roster. Napangiti si Lin Zichen dahil natutuwa siya sa pagkilalang ito. Gayunpaman, nagdagdag ng kondisyon si Secretary Zhang. Gusto ng Deputy Governor na tumuon muna sila sa ganap na pagbuo ng pure-blooded human path bago niya ayusin ang kanilang pagpasok sa Origin Land. Nang marinig ang hindi inaasahang pagkaantala na ito, ang ekspresyon ni Lin Zichen ay biglang naging inis at deadpan na tingin. Nagtanong si Lin Zichen ng paglilinaw kung ano ba talaga ang kinakailangan upang matugunan ang kondisyon ng Deputy Governor sa pagbuo ng pure-blooded human path. Habang sina Yuyan at Liu Chuanwo ay naghahalukay sa isang kahon, nalaman ni Lin Zichen mula sa sekretaryo na kailangan nilang palawakin ang kanilang faction sa laki na hindi bababa sa 100 miyembro. Pagkatapos ng tawag, naisip ni Lin Zichen sa kanyang sarili na dahil sa matinding reputasyong nabuo niya kamakailan para sa mga pure-blooded human, hindi na magiging problema ang pag-recruit ng 100 bagong miyembro sa susunod na intake ng Heavenly Human Pavilion. Biglang nabaling ang kanilang atensyon sa pintuan ng may dumating, na naging dahilan ng pagkaputol ng kanilang trabaho. Pumasok si Ma Weiwei sa silid at formal na nagpahayag kay Liu Chuanwo na nais niyang sumali sa Heavenly Human Pavilion at tahakin ang pure-blooded human path. Isang naguguluhang Liu Chuanwo ang nagtanong kung alam ba ng kanyang ama ang pabigla-biglang desisyong ito. Mahinahong kinumpirma ni Ma Weiwei na alam ito ng kanyang ama, at ibinunyag na ang ama pa nga niya mismo ang tumulong sa kanya upang ganap na alisin ang mga exotic beast genes sa kanyang katawan. Nang marinig ito, kumalaklak ng malakas at mapang-uyam si Liu Chuanwo, dahil labis siyang naaliw sa naging takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos nito, opisyal nang tinanggap ni Liu Chuanwo si Ma Weiwei bilang bagong miyembro ng pavilion. Isang naiinis na Yuyan ang nagpaalala sa kanila na dapat nilang unahin ang pag-iisip kung paano mapapalakas ang kanilang spiritual strength. Sa pagbaliwala sa praktikal na payo ni Yuyan, isang tuwang-tuwang Liu Chuanwo ang mabilis na tumakbo sa hallway, habang masayang isinisigaw na kailangan niyang puntahan at pagtawanan ang matandang iyon dahil sa pagtiwalag ng kanyang anak. Isang buwan ang lumipas na nakatuon sa matinding cultivation. Magkasamang nakaupo sina Lin Zichen at Shen Qingan sa malalim na meditasyon, habang nababalot ng kumikinang na enerhiya. Napansin ni Lin Zichen ang kanyang pambihirang progreso matapos makamit ang kanyang ikalimang major body quenching completion, habang si Shen Qingan naman ay matagumpay ring nakatuntong sa kanyang ikatlong quenching stage. Maya-maya, dahil sa saganang supply ng mga rare natural resources, makikitang nagme-meditate ang isang maskulado at paisang Liu Chuanwo kasama si Yuyan. Sa wakas ay nagawa na nilang mapataas ang kanilang spiritual strength ng sapat upang simulan ang pagsubok na puwersahang buksan ang sarili nilang mga acupoint. Matapos sipsipin ang essence ng Dimensional Rat, na-unlock ni Lin Zichen ang storage space biological attribute, at nagkaroon ng nakatagong mental strength. Ang storage space na ito ay isang dambuhalang inventory na nagpapahintulot sa kanya na mag-imbak at kumuha ng mga gamit sa pamamagitan lamang ng isang isip. Sabik na subukan kung kaya ba niyang kontrolin ang bago niyang storage ability ng telekinetic ability, itinuon ni Lin Zichen ang kanyang isip. Sa malapit, pumasok si Shen Qingan na nakasuot ng pajamas at nagpapatuyo ng buhok, na walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Nang mapansin ang kanyang matinding pagkakatitig, tinanong ni Shen Qingan kung ano ang tinitingnan niya. Pabirong sinabi ni Lin Zichen na nagsagawa lamang siya ng isang magic trick at tinanong kung nararamdaman ba nitong may nawawala sa kanya. Napatingin si Shen Qingan sa ibaba ng may matinding gulat nang bigla niyang mapagtanto na ang kanyang mga panloob na damit ay mahiwagang naglaho mula sa ilalim ng kanyang suot. Dahil sa pagkapahiya at pagkakailang, ibinagsak niya si Lin Zichen sa sahig, at galit na itinanong kung saan ito itinago ang kanyang mga damit, habang ang isang tumatawang Lin Zichen ay nakatanggap ng system notification na kumukumpirmang ang mga gamit ay matagumpay na niligak sa kanyang bagong storage space. Ang masayang sandali ay biglang naputol nang may nag-broadcast na emergency alert.
Ang mga stronghold ng daigdig sa Origin Land ay biglang sumailalim sa isang malawakan at planadong atake mula sa mga exotic beast. Naglabas ng mga agarang kautusan na agad na pakilyusan ang lahat ng advanced level personnel mula sa Shanghai University at sa Regional Education Headquarters upang ipagtanggol ang Origin Land. Sa pagtanggap ng urgent dispatch sa kanyang telepono, kinilala ni Mo Dongji ang kritikal na sitwasyon at naghandang kumilos. Samantala, malalim sa loob ng isang dambuhalang istruktura ng puno sa Origin Land, nag-uulat ang isang higanteng berdeng halimaw sa kanyang nakakataas. Binalaan niya ang nakamaskarang pinuno ng kulto na ang kamakailang pagtataguyod ni Lin Zexhen ng pure-blooded human path sa daigdig ay nagkakaroon na ng mapanganib na momentum at nagtataka kung makakahadlang ba ito sa kanilang mga plano. Binaliwala ng nakamaskarang pinuno ng kulto ang kanyang mga pangamba, at may tiwalang sinabi na ang pure-blooded path ay nangangailangan ng labis na likas na pisikal na talento upang tuluyang may akap sa malawakang antas. Ipinaliwanag niya ang kanyang counter-strategy, ipagpapatuloy lamang ng kulto ang kanilang pananaliksik upang lalo pang mapababa ang threshold para sa genetic fusion, upang matiyak na ang karamihan sa mga taga-daigdig ay pipiliin pa rin ang mas madaling fusion path kaysa sa pure-blooded na landas. Pagkatapos nito, inilipat ng higanteng berdeng halimaw ang paksa sa kanilang kagyat na operasyong militar, at iniulat na ang Great Elder na nakatalaga sa daigdig ay tapos na sa kanyang mga paghahanda at handa ng ilunsad ang isang full-scale invasion sa Shanghai City anumang oras. Nang marinig ito, naglabas ng isang mapagpasyang utos ang nakamaskarang pinuno ng kulto. Inutusan niya ang halimaw na agad na pakilyusan ang mga beast horde upang ilunsad ang isang malawakang pagsalakay sa mga outpost ng daigdig sa loob ng Origin Land. Ipinaliwanag niya na ito ay isang planadong diversion na idinisenyo upang ilayo ang lahat ng malalakas na tagapagtanggol ng daigdig patungo sa Origin Land, nang sa gayon ay makalikha ng perpektong pagkakataon para sa Great Elder na sakupin ang Shanghai City ng walang kalaban-laban. Magalang na tinanggap ng halimaw ang mga kautusan.